Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jello. 42 taong gulang sa kasalukuyan. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi ko pa nasasabi kahit kanino, maliban sa mga nakakakilala sa akin. Bago pa man kami ikasal ng asawa ko, may nangyaring hindi ko inaasahan nun at magpasa hanggang ngayon. Kapag naaalala ko ito, kinikilabutan pa rin talaga ako. Itago niyo na rin ang asawa ko sa pangalang Angel. Taga-Capiz siya. Doon sa isang baryo na medyo malayo sa Kabiasnan. Liblib talaga kung sabihin. Nagkakilala kami ni Angel sa isang birthday party ng katrabaho ko. Hindi ko inaasahan na doon ko makikilala ang babaeng pakakasalan ko. Isa talaga sa pumukaw ng pansin ko kay Angel noon yung kasimplihan niya. Naalala ko yung unang kita ko sa kanya nakaupo siya noon sa isang sulok kasama yung pinsan niyang babae at yung isa din niyang katrabaho. At parang hindi din siya masyadong nakikisalamuhan noon sa ibang bisita. Nang ilang oras ang lumipas ay mag-isa na lamang siyang nakaupo doon. Dahil yung mga kasama niya ay tumayo at nakisali ang mga ito sa mga nagsasayawan. Dito na ako nagkalakas ng loob na kausapin siya. Tinanong ko siya noon kung bakit hindi siya nakikisali sa kasiyahan. Ang sagot naman niya ay masakit daw ang tiyan niya noon. At maya-maya din daw ay susunduin na siya ng kanyang kapatid. Dito na kami nagkapalagayan ng loob ni Angel. At doon na nagsimula ang lahat. Nagkwentuhan kami buong gabi noon. Hiningi ko rin ang number niya at mula noon ay araw-araw na kaming nag-uusap. Araw-araw kaming nagte-text noon at sa tuwing may pagkakataon sinisikap naming magkita kahit saglit man lang. Unti-unti akong nahulog sa kanya dahil iba ang pakiramdam ko sa tuwing kasama ko siya. Parang matagal ko na siyang kilala. Kahit bago pa lang talaga kaming magkakilala. 6 na buwan din kaming naging magkasintahan bago namin napagpasyahan na magpakasal. Alam ko namang seryoso na ang relasyon namin dahil pareho kaming may mga edad na at hindi na kami mga bata. Pero bago pa kami ikasal, gusto raw ng mga magulang ni Angel na makilala nila ako. Karaniwan lang naman yun, pamamanghikan sabi nga nila. Kaya't sumang-ayon ako na sumama sa kanya, pauwi sa Capiz. Ang balak lang namin noon ay 1 linggo lang kaming mananatili doon. Tapos babalik na kami dito sa amin para ikasal. Pero nang makarating kami doon at nakilala ko ang buong pamilya niya, mas lalo ko pang minahal si Angel. Kagaya nga ng inaakala ko noon ay mababait ang mga soon-to-be biyanan ko. At tinanggap nila ako ng buong puso na parang matagal na nila akong kilala. Sa unang gabi ko roon, naghanda pa nga sila noon na parang may okasyon. Nagluto sila ng lahat ng mga sikat na pagkain doon sa Capiz at pinatikim nila sa akin yun. Kwinentuhan naman ako ng ama ni Angel noon na si Tata Ambo tungkol sa kanilang mga ari-arian at sa kasaysayan ng kanilang baryo. Napansin ko noon na sa tuwing nababanggit nila yung tungkol sa gubat na malapit sa kanila, nagpabago yung mga tono ng boses nila. Parang may gusto silang ipahiwatig sa akin na ayaw nilang sabihin para hindi ako matakot noon. Pero hindi ko naman pinansin masyado yon. Isa pa, natabunan din yung usapan kaya nakalimutan ko din yun agad. Nakilala ko rin ang mga pinsan ni Angel doon. Lalo na si Joe. Si Joe mahilig akong biruin noon. Ang tawag niya nga sa akin noon ay tito na. Kasi daw ay ikakasal daw ako sa pinsan niya. Naging malapit talaga ako sa batang iyon. Dahil kahit matanda ako sa kanya ng 10 taong siguro ay nagkakasundo kami. Ilang araw pa ang lumipas noon nang napagdesisyonan namin na sa Capiz nilang kami ikakasal ni Angel. Isa pa, may ipinamana palang lupa si Tata Ambo kay Angel noon. Doon lang sa likod ng bahay nila.
para daw doon na kami magtayo ng sarili naming tahanan. Nasabik naman ako noon kasi pareho na kaming may plano para sa hinaharap. Pero hindi ko alam na sa lugar na yon may kakaibang bagay pala na naghihintay sa amin. 12 anyos lamang si Joe noon, yung pinsan ni Angel. Kasing edad halos ng mga nakababata kong kapatid. Nang 1 linggo ang makalipas bago yung balak naming pagpapakasal ni Angel, biglang nawala si Joe na labis naming ikinabigla. Pumunta kasi si Joe noon sa isang birthdayan ng kaibigan niya sa kabilang baryo pa. Hindi naman kalayuan yun. Siguro mga 4 na kilometro lang ang sabi nila. Naglalakad lang daw siya noon papunta doon dahil karaniwan lang na ganoon doon sa lugar na yon. Wala kasing masyadong sasakyan na nakakapasok sa isang liblib na lugar. Hanggang sa hindi na nga siya nakauwi. Ang problema pa, gabi na raw siyang umuwi noon at maulan pa noong mga panahon na yon. Kinaumagahan din nang mapansin nilang wala pa rin si Joe. Doon na nagsimulang mag-alala yung mga magulang ni Joe. Iyak ng iyak yung mga magulang niya at sinisisi naman ni Tata ang buwang sarili niya dahil pinayagan niyang mag-isang maglakad si Joe pa uwi. Nagsanib puwersa noon ang buong baryo para hanapin si Joe. Hinanap namin siya sa loob ng gubat. Ako mismo sumama sa paghahanap hanggang sa sumapit ang gabi nun pero wala. Hindi namin siya nakita. Doon ko unang narinig ang tungkol sa mga aswang mula sa mga kamag-anak ni Angel. Ang sabi kasi nila, baka may kinalaman dito yung mga aswang. Lalo na't yung daanan ni Joe papunta sa kaibigan niya noon ay papasok sa gubat at naglalakad lamang ito noon na walang kasama. Isa sa mga tita ni Angel, yung nagsabi pa na dati raw may nawawala rin sa kanila noong bata pa sila at ganoon din ang nangyari kay Joe. Kinagabihan noon, tinanong ko si Angel kung totoo ba talaga yung mga aswang. Sabi niya totoo raw dahil ang mga magulang na mismo ay may sariling karanasan sa mga ito noong bata pa sila. Pero siya hindi niya lubos na maunawaan yung takot na dulot nito sa probinsya nila. Isang araw bago pa man mawala si Joe, inutusan ako noon ni Nanay, ang ina ni Angel, na ihatid yung mga gulay sa kapatid niya na nakatira noon mga 2 kilometro ang layo mula sa bahay nila. Nilalagnat kasi si Angel noon dahil sa panahong maulan. Kaya't ako na lang palagi ang inuutusan sa bahay nila. Wala naman akong magawa at gusto ko rin namang makatulong sa kanila. Habang naglalakad ako noon papunta sa bahay ng kapatid ni Nanay, may nakasalubong akong isang lalaki sa gilid ng daan kung saan maraming mga puno. Yung lalaking ito ay mukhang kaedaran ko lang din. Mga 25 anyos siguro. Nakita ko siya noong may hinihilang isang malaking sako at mukhang sobrang bigat nito sa paraan ng paghila niya noon. Ilang sandali lang ay nakita niya ako. Nag-alok ako na tulungan siya sa paghihila ng sako na iyon. Pero tumanggi siya. Sabay-sabing kaya niya naman daw yon at malapit lang naman daw yung bahay nila. Nagpakilala ako sa kanya noon at nagpakilala rin siya. Ang pangalan niya daw ay Gaston. Mabait naman siya, palangiti pa. At wala namang kakaiba sa kanya sa unang tingin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap namin, umalis na siya noon at pumunta sa masukal na direksyon ng gubat. Pinanood ko pa siyang naglalakad palayo noon at doon ko biglang napansin. Habang papalayo siya, napansin ko na parang may bahid ng dugo doon sa sako na hinihila niya. Napataas ako ng kilay noon, lalo na't nasa isipan ko pa rin yung pagkawala ni Joe. Sinubukan kong kumbinsihin yung sarili ko na
Baka namantsahan lang yung sako ng dugo ng hayop o baka patay na manok o baboy yung laman nun. Pero hindi mapalagay yung loob ko. Kaya't sinundan ko siya ng palihim noon kung saan siya nakatira at pupunta. At doon ko namalayan na patungo pala siya sa loob mismo ng gubat at tuluyang nawala ito sa loob mismo ng gubat na walang kabahay-bahay at malayo sa sibilisasyon. Nang makauwi ako noon, ikinento ko kay Angel yung tungkol sa lalaking nakasalubong ko. Tinanong ko siya kung may kakilala ba siyang Gaston sa lugar nila at kung alam ba niya yung bahay na pinasukan nito. Ngunit ang sabi niya, wala silang kilalang Gaston sa lugar nila at wala ring nakatira sa loob ng gubat na iyon dahil masyadong liblib at delikado daw doon. Binalaan pa niya nga ako mag-ingat daw sa pakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Lalo na't noong mga panahon na iyon ay nawala si Joe. Doon lalo akong kinabahan. Malaki yung hinala ko na may kinalaman yung Gaston na iyon sa pagkawala ni Joe. Kaya't nagpa siya akong kakaibiganin ko si Gaston noon kahit papaano para malaman ko ang totoo. Sa mga sumunod na araw, sinadya kong maglakad sa parehong daan kung saan ko nakilala itong si Gaston. At palagi ko naman itong naaabutan doon. Tila doon talaga ito nakatira. Nakakausap ko siya noon. Minsan, tinatanong ko yung tungkol sa buhay niya. Kung sino yung mga kasama niya sa bahay. At kung ano yung trabaho niya. Palagi niyang sinasagot sa gubat daw talaga sila nakatira. At mag-isa lang sila ng ina niya doon. At wala na raw silang ibang kamag-anak. Nakakaramdam na ako noon ng kakaiba sa kanya pero pinagpatuloy ko pa rin yung pakikipagkaibigan sa kanya at unti-unti kong nakuha yung tiwala niya. Isang araw noon, inaya ko siya na mamingwit kami ng isda sa ilog na malapit lang sa bahay namin. Sumangayon naman siya. Masaya pa nga siya na itinuturing ko na siya na parang kaibigan na. Napag-usapan namin na bukas ng umaga kami magkikita at sabi ko, sagot ko na yung kakainin namin. Pero bago pa dumating yung araw na yon, lumapit muna ako sa isang kilalang albularyo sa baryo nila Angel. Kilala yung albularyong iyon bilang isang taong may kaalaman sa mga bagay-bagay na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. Ikunento ko sa kanya yung tungkol kay Gaston. Yung mga kakaibang napapansin ko dito at kung saan ito nakatira. Sinabi ko rin na kamag-anak ako ng nawawalang pinsan ni Angel na si Joe. Pagkatapos kung magsalita, ay isang salita lang ang binitawan ng albularyo. Aswang. Aswang daw si Gaston. Humingi ako sa kanya noon ng anumang pangontra sa aswang na maaari kong ilagay sa pagkain. Binigyan naman niya ako noon ng isang uri ng halamang gamot na kayang makapagpahina ng isang aswang sa oras na makakain nito. Sinabi din niyang kailangan kong maging maingat dahil kapag napansin daw ng aswang na may pangontra ako, maaaring malagay daw sa peligro ang buhay ko. Bukod doon, ibinigay rin niya sa akin yung isang maliit na bote ng lana. Isang banal na langis daw iyon. Anya na dapat kong dalhin ito kahit saan ako pumunta para daw sa seguridad ko. Kinagabihan, inihanda ko yung mga ulam na kakainin namin ni Gaston para sa aming pamimingwit kinabukasan. Inilagay ko yung pangontra noon sa ulam na para lang kay Gaston at ako mismo yung nagluto ng mga yon para siguradong walang makakaalam. Kinaumagahan, pumunta na kami sa ilog. Dala yung niluto kong ulam at kanin na inihanda ko para sa aming dalawa. Kumain muna kami noon bago namingwit
Napag-usapan din namin yung tungkol sa kung anong isda yung mahuhuli namin sa ilog. Hindi pa man kami nakakapagsimulang mamingwit noon. Nag-iba na yung mukha ni Gaston. Bigla siyang namutla. Nanginig ang mga kamay at nanlabo ang paningin niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Bago pa man siya makapagreklamo o makapagsalita, bumagsak siya sa lupa at hinimatay noon. Dinala ko naman siya noon. Binuhat ko siya papunta sa bahay ng albularyo. Nang magkamalay siya, doon namin siya pinaamin. Tinanong ko agad siya habang nakaharap sa kanya ang albularyo kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng isang binata dito sa baryo namin. At nagulat kami sa sagot niya. Umamin si Gaston. Anya, alam niya kung nasaan si Jo dahil sila mismo ang kumuha rito. Itinuro niya sa akin kung saan matatagpuan si Jo. Sa bahay daw nila sa loob ng gubat. At dapat daw akong pumunta doon sa umaga dahil yung ina lamang niya ang naroroon sa oras na yon. Ang sabi pa niya, magpapakilala daw ako bilang tagahatid ng uling sa kanila. At sa likod ng bahay nila, may isang kubo daw doon na ginawa nilang bodega at doon daw nila itinago si Jo. Ganon nga ang ginawa ko. Kinabukasan, umalis ako nang hindi nagpaalam kay Angel o sa mga magulang niya. Ang may alam lang kung saan ako nagpunta ay ang albularyo na siya ring sumang-ayon na tutulungan ako kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Nagdala ako noon ng isang sako ng uling gaya ng bili ni Gaston at tinahak ko ang gubat papunta sa bahay nila. Kinakabahan ako ng mga oras na yon habang papalapit sa lugar, lalo na't wala talaga akong nakikitang kabahayan doon at nakakasalubong na tao. Pagdating ko sa bahay nila, naabutan ko ang isang matandang babae doon. Ito na ang ina ni Gaston. Sinabi ko sa kanya na tagahatid ako ng uling at sinang-ayunan niya akong ilagay ito sa likod ng bahay nila. Pagkalagay ko doon ng uling, siniyasat ko muna yung paligid at nakita ko nga doon ng isang kubo na animoy bodegang gawa sa kahoy at kugon. Medyo malabo na nga itong gawing bahay kasi luma at sira-sira na ito. Hinintay ko munang makapasok yung matanda sa loob ng bahay at doon ako dumiretso papunta sa kubo. Nang buksan ko ito, nakita ko si Jo. Nakatali yung kamay at paa niya. Wala siyang malay ng mga oras na yon at mukhang matagal na nga siyang hindi nakakakain. Nanginig yung buong katawan ko sa nakita ko pero sinikap kong manatiling kalmado. Habang tinatanggal ko yung mga tali sa kamay ni Jo, bigla na lang may pumasok sa kubo. Paglingon ko yung ina ni Gaston. Nakatayo siya sa may pintuan noon. Tila kanina pa ito nag-aabang doon. Bigla ay nagsabi ito na alam na niya ang lahat. Sa harap ko mismo, unti-unting nagbago ng anyo ito. Nag-anyong aswang ito. Nagbago ang mukha nito na tila mukha ng isang aso. Yung ilong naman niya kawangis ng sa baboy. At bumaloktot yung katawan niya at tumayo ang mahaba at gulo-gulo niyang buhok na tila may sarili din itong buhay. Nang magbago ito ng anyo ay nagsabi agad ito kung nasaan yung anak niya. Alam niya daw na ako ang kumuha. Lumapit siya ng unti-unti sa akin noon na tila alam niyang wala na ako matatakbuhan sa loob ng maliit na kubong iyon. Sa takot ko, hinalungkat ko yung bulsa ko noon at doon ko nahawakan yung bote ng lana na bigay sa akin ng albularyo. Nabili niya sa akin na lagi ko itong dalin kahit anong mangyari. Nilabas ko agad yon at nakita agad ito ng aswang. Pagkatapos ay napaatras ito na parang natakot ito sa hawak ko.
Habang papaalis na ang aswang, mabilis kong binuksan yung bote ng lana at winisikan ko yung aswang ng laman nito. Napasigaw ito noon ng malakas nang matamaan siya ng langis sa mukha at dibdib nun. Pero agad siyang nakatakas. Hindi ko na siya nahabol kasi pumasok siya sa madilim na parte ng gubat. Doon na nagkamalay si Joe. Magulo pa ang isip niya ng mga oras na iyon at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero dahan-dahan ko siyang inakay palabas ng kubo. Dahil nanghihina pa siya at hindi pa makalakad ng husto noon. Kaya't kinarga ko na lang siya sa likod ko habang palabas kami ng kagubatan. Nanginginig din ako sa takot ng mga oras na yon. Napakabilis din ang tibok ng puso ko at hindi ko naalintana yung mga putik at tinik na dinadaanan namin makalabas lang kami ng gubat. Habang naglalakad kami ay sinundo kami ng albularyo sa daan. May dala-dala din siya noong mga pangontra kung sakaling may makasalubong kaming mga aswang. Nang makita niya kaming dalawa ay hindi na siya nagtanong pa. Dinala at inakay na niya kami palabas. Nakaalis kami ng buhay noon at nakauwi kaming dalawa ni Joe sa bahay. Nang makita ni Nanay Puring ang ina ni Angel, yung kanyang pamangkin ay nagsisisigaw siya sa tuwa. Tungkol naman kay Gaston ay nakatakas ito. Sabi sa akin ng albularyo, pagkaalis ko daw ay sinugod umano ng 5 aswang yung bahay niya at doon daw nila nakuha si Gaston. Nang malaman naman ng mga magulang ni Angel yung buong pangyayari, hindi na sila nagulat gaya ng inaasahan ko. Sinabi nila na alam na nila na mula pa noon may kakaiba na daw talaga sa lugar nila. Kaya't lagi nilang pinag-iingat na wag lalabas ng mag-isa, lalo na tuwing sasapit na ang gabi. Sinabi rin ni Tata Ambu noon na noon pa mang bata pa siya, may mga nawawala na rin sa kanilang baryo at wala pang sino man ang nangahas na harapin ito gaya ng ginawa ko. Si Angel naman hindi lubos maiwasang matakot at magulat nang malaman niya kung ano talaga yung pinagdaanan ko. Pero lubos ang kanyang pasasalamat dahil ligtas kong naiuwi si Joe sa kanila. Niyakap niya ako ng mahigpit noong araw na yon at doon ko lang siya unang nakitang umiyak. Ilang buwan matapos ang pangyayaring iyon, tuluyan na kaming ikinasal ni Angel doon mismo sa Capiz. Nakapagpatayo na din kami ng bahay sa lupaing ipinamana ni Tata Ambu sa amin, malapit sa kanila. May mga araw pa rin na naaalala ko ang unang beses na makakita ako ng isang aswang, kung ano talaga yung itsura nila. Pero sa tuwing magkakaroon ako ng problema ay hindi ko na masyadong dinidibdib yun. Napakaigli kasi ng buhay natin para malugmok sa isang problema. At wala pa nga sa kalingkingan ng problema ko yung naranasan ko noong nakalaban ko ang mga aswang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng kwento ko. Hanggang dito na lamang po.